Kung hahayaan po natin ang mga yan, bandang huli, tayong mga magulang ang papaiyakin niyan. Ang papaiyakin niyan. Hello everyone, and of course, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong nag-iisang talakerang Bicolana, Charlotte Ann Ortiz Iater. And for today's video, tatalakayin na naman natin ang pagiging isang magulang para sa ating mga anak. At ayun na nga guys, akala ng mga anak natin, ganun lang kabilis ang papel natin, ganun lang kadali ang papel natin bilang isang magulang. Pero doon sa mga anak na walang pakialam sa kanilang mga magulang, hindi nila nararamdaman ang hirap na pinagdadaanan nating mga magulang. Siyempre tayong mga magulang, meron tayong mga pangarap para sa ating mga anak. Kaya nga tayo 'di ba nagpaparal ng ating mga anak upang matuto, upang matupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Alam nyo guys, kung gusto nyong matuto at matupad ang mga pangarap sa buhay ng inyong mga anak, matupad din natin yung mga pangarap natin para sa ating mga anak. Bata pa lamang po sila. Andyan pa lamang po sila sa ating mga tahanan, doon na po natin buuhin ang kanilang pagkatao. Sa tahanan pa lamang po natin, dapat doon na po natin tinuturo sa kanila ang kagandahang asal. Sa bahay pa lamang ipakita na natin ang lahat. Ang ating pagmamahal, ang ating pag-aaruga, ang oras na nakalaan natin para sa ating mga anak. Mga kapwa ko magulang, baka po nakatuon lamang po tayo doon sa paghahanap buhay upang maibigay natin yung mga pangangailangan ng ating pamilya, ng ating mga anak. Baka doon tayo nakafocus. Huwag po nating kalimutan yung papel natin as a parent. Kailangan nating i-guide ang ating mga anak, hindi lamang po upang tayo ay magtrabaho, upang maibigay yung mga pangangailangan nila. Dahil mostly mga kabataan ngayon is ibang-iba na kesa sa kabataan noon. Ngayon ang mga kabataan ngayon, marunong na po magdrama. Na kesyo walang oras na sa akin si mama, walang oras na sa akin si papa, nandun na lang lagi sa trabaho si papa, nasa ibang bansa na lang lagi si mama. Although maganda po ang hangarin natin para sa ating mga anak, kaya tayo nagtatrabaho. But then, kailangan maglaan po tayo ng oras para sa mga anak natin. Baka sabihin dito ng ibang magulang, nasasabi mo lang yan kasi kasama mo lagi yung mga anak mo. Hindi po. Alam nyo po ba mga pangangailangan natin is andyan na po yan automatically. Hindi na po natin maikakawala yan. Pero alam nyo po ba yung pag-uugali ng ating mga anak? Kailangan po natin pagtuunan ng pansin. Simula't sapol. Simula sa simula. Dahil sa tahanan ang pundasyon ng lahat. Sa tahanan, nagsisimula ang lahat. Alam nyo guys, yung mga anak natin, lalong-lalo na kung maliliit pa lamang, mga nasa high school pa lamang, ipaunawa natin po sa kanila. Nasa ngayon, pagbigyan muna tayo na tayo ang magdedesisyon para sa kanila. Pwede na silang magdesisyon sa buhay nila kapag nakapagtapos na sila. Kapag natupad na nila ang mga pangarap nila sa buhay, hindi na natin sila papakialaman doon. Pero as long as pinag-aaral natin sila, nakatira sila sa ating poder, sa pamamahay natin, tayo na po muna yung may karapatang mag-handle noon sa kanila. Kaya kung ikaw bilang magulang may pangarap ka sa iyong mga anak, bata pa lamang po, buuhin na po natin yung pagkatao nila sa ating mga tahanan. Turuan natin sila kumilos. Turuan natin silang rumispeto.
At alam nyo ba mga kapwa ko magulang, kung meron tayong mga pangarap sa ating mga anak, tulungan natin. Diba? Tulungan natin na humarap sa totoong hamon ng buhay. Kahit mga bata pa po yan, iparamdam natin, ipaalam natin, ipaunawa natin na hindi puro laro lang, hindi puro gadget lang, hindi puro ang tumambay sa labas, hindi ang puro pagbabarkada lamang. Dahil kung hahayaan at hahayaan po natin ang mga anak natin, lalo na kung sila ay mga nasa high school pa lamang, nasa junior high, nasa senior high, pero ang tigas-tigas na ng ulo, kung hahayaan po natin ang mga yan, bandang huli, tayong mga magulang ang papaiyakin yan. Hanggat sa maaari, mga kapwa ko magulang, kayo na muna ang magkontrol ng mga buhay nila. Dahil kapag ginawa nyo po yun, asahan nyo po na yung mga anak nyo ay may mararating. Yang mga anak ninyo ay matutupad yung kanilang mga pangarap sa buhay. Dahil mapapansin nyo, lahat ng mga inuugali niyan, nakukuha nila sa kanyang kapaligiran. Kapag hinayaan nyo tumambay at tumambay at tumambay yan kahit saan, ang pag-uugali niyan ay parang isang tambay lamang. Kapag hinayaan mo na makipagbarkada kung kani-kanino, asahan nyo na kung ano ang ugali ng mga barkada niyan, yun din ang ugali ng mga anak nyo. Pero, kapag ibinigay mo sa kanila lahat ng atensyon mo, tinuruan mo ng mga dapat gawin, bata pa lamang, nandyan sa loob ng bahay, tinuturuan mo kumilos, magpahalaga ng mga bagay-bagay, lalaki po yan ng matino. Lalaki po yan na may tamang landas na tinatahak. Although lagi natin sinasabi na okay lang magkamali. Yes, okay lang. Kaya nga andyan tayo as a parent, di ba? Dahil tayo yung gagabay sa kanila. Kaya wag din po natin sisisihin na minsan may mga anak na iba ng landas. Kasi maaaring napabayaan mo din. Kasi ako proven and tested ko na yan. Dahil ako, may takot ako sa magulang ko. Ako, nakikinig ako sa magulang ko. Ako, nadisiplina ng tatay ko na bawal ganyan, isipin mo yung ganyan, isipin mo yung ganito. Hanggang ngayon, tama yung landas na tinatahak ko. Kaya mga anak, makinig po muna tayo sa ating mga magulang. Habang andyan pa yung mga magulang natin, matuto tayong makinig sa mga itinuturo nila sa atin. Dahil maniwala po kayo sa hindi, mga anak. Wala pong magulang na gugustuhin papariwara yung anak nila. Kaya kaming mga magulang, lagi namin sinasabi na sundin nyo muna kami. Ganto na muna yung gawin nyo. Upang nang sa ganon, matuto kayo. Matuto kayong mga anak. Huwag po matigas ang ulo. Makinig po muna kayo sa inyong mga magulang. At huwag nyo pong sasayangin yung mga pagod, yung hirap, pagsasakripisyo, pagtatrabaho ng inyong mga magulang. Dahil lahat ng gamit nyo, gadget nyo, mga gamit nyo sa school, pinaghihirapan po yan, pinagpapawisan po yan ng inyong mga magulang. Tapos kayo tatambay lang sa kung saan, tapos kayo ipamimigay at ipamimigay nyo lang yung mga gamit nyo. Okay lang na mamigay. Pero wag nyo naman sagarin. Dahil lahat ng meron kayo, pinaghirapan yan ng mga magulang nyo. Kaya ang tamang balik nyo po sa mga magulang nyo, alam nyo po ba kung ano? Mag-aral kayo ng mabuti. Ihanda nyo yung sarili nyo para sa inyong future. Hindi naman po yan para sa amin.
Para sa mga magulang, hindi po yun para sa mga magulang nyo, kundi para po sa mga sarili ninyo, para sa kinabukasan ninyo. Kaya my dear parents, kahit mahirap, kahit naawa tayo sa mga anak natin, hanggat maaari po, kayo na po muna ang magdesisyon sa lahat-lahat hanggang andyan pa po yan sa mga puder ninyo. Dahil kapag hinayaan nyo po sila ang mag-decide, maaari po ang mga desisyon nila ay maling desisyon. Maaring ang mga landas nila ay mapunta doon sa landas na hindi natin gugustuhin. Kaya tayo mga magulang, ngayon na po natin trabahuin yung pag-uugali ng mga anak natin, yung mga kinikilos ng mga anak natin. Dahil kung hahayaan natin yan, sa huli, tayo ang kanilang paiiyakin. Kaya mga anak, matuto po tayong makinig sa mga magulang natin. Dahil ang gusto lamang po naming mga magulang ay ang makapagtapos kayo, mapabuti ang buhay nyo, matupad ang mga pangarap nyo. Upang nang sa ganon, magkaroon man kayo ng mga pamilya sa future ninyo, hindi nyo dadanasin ang mga pinagdaraanan ng mga naghihirap na magulang ngayon. Kuha nyo, maraming salamat sa panonood. Ito po ang inyong nag-iisang talakerang Bicolana, Charlotte Ann Ortiziater. Laging nagsasabing kita tayo sa susunod kong video at lagi mong tandaan na padabata ka. Follow for more.